Eto mga ka-review, Attorney Forton nagsalita na. Tinapos si Kalbo, kakasuhan na. Siklista nagsalita na. Tinutukan ng barel. Na-shock. Yan mga ka-review, patungkol po rin ang ating bibigyan ng reaksyon. Mula po sa ating paboritong Banat Kapanig TV. Pero bago po natin simulan yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yung information po sa amin at yung pong dun sa press conference, ang sinasabi is that he is an ex-policeman, no? Pero information would appear that he was dismissed from the service. Now, inaalam pa namin if he was dismissed for the same reason as ito pong nangyari na insidente, meaning na meron siyang dinuro na tao, no? Tapos binunutan ng barel, and there were administrative sanctions that were imposed on him. Napag-alaman ng Land Transportation Office na hindi pagmamayari ng nag-viral na motoristang bumunot ng baril ang sasakyan nitong kulay pula na sedan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, hinaina na ng show cause order ang rehistradong may-ari ng sasakyang may plakang ULQ 802 at ipinatatawag sa ika-31 ng Agosto. Ito'y upang imbestigahan kung bakit iba ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan at malinawan kung naibenta ito o ipinahiram lamang. Dagdag pa ng LTO, 2 batas ang nalapag ng driver. Ito yung improper person to operate a vehicle at reckless driving. Nakaalarma na din ang ginamit na pulang sedan ng nag-viral na motorista. At kahit nagkaayos na umano ang motorista at siklista, pagpapaliwanagin pa rin umano ng LTO na nakit sa siklista kung bakit hindi dapat siyang mapawian ng lisensya. Hindi rin ibig sabihin ito ay mapapawalang bisa na rin ang mga posibleng paglabag nito sa batas, lalo't nag-ugat ang alitan sa pagpasok sa bike lane ng motorista. Right now po ay meron po akong natatang. So yan mga ka-review, talagang ano ba? Lumalabas na talaga yung baho dito ni Kalbo. Kalbo na lang mga ka-review, nakalimutan ko pangalan. Willie Gonzales, yon mga ka-review. Retired general pala ito. Pero nakita nga na-dismiss mga ka-review, pero inaalam pa kung yung ano pa ang mga dahilan, di ba? Kung bakit siya na-dismiss mga ka-review. Talaga pala nga pasaway itong mga pulis na ito mga ka-review. Ng mga anonymous information ng mga netizens na sinasabi that he's connected with the judiciary. He's a staff sa judiciary. No, and so meaning kaya makikita niyo po doon sa video po no na para siya naka-barong shirt jacket, tapos siyang lapel pin dito sa on the left side, no. So he appears to be a government employee. Ayan, if you take a look at the video, naka-barong jacket siya. Yeah. And then makikita niyo yung lapel pin doon sa left collar niya. Yeah. Okay? Makikita niyo yan. So and matapang talaga no. So he appears to feel that he's So yan mga ka-review, kung mapatunayan niya na government official ito, dapat lang nasibakin ito sa kanyang pwesto, sa kanyang posisyon, di ba? Kasi ang isang government official ay hindi po ganyan ang pag-uugali, di ba? That he is invincible and that he has the proper connection so that anything that he does ay pwede niyang gawin na hindi siya mapaparusahan. Ngayon, and that is shocking. ngayon ho, dahil ayaw na po mag-file ng case nitong siklista, kayo ba, attorney, as a lawyer, pwede ba kayong mag-file ng case against him? Unfortunately, no, kung hindi po kung yan ay criminal case, ay hindi po pwede no na ako lamang, no. Kasi in a criminal case, kailangan ng witnesses. And the witnesses have to be people who have personal knowledge nung pangyayari. The only 2 people who were present there was yung siklista who was the victim and yung vlogger, yung tao na nag-video. Unfortunately, even itong vlogger, tinakot na rin ng mga pulis. Tinakot na rin po siya. In fact, ang nangyari po talaga specifically is nagpadala po yan. So yan na nga po mga ka-review nung sinasabi ko sa vlog ko kanina, di ba? Na posibleng tinakot po itong siklistang ito. Kaya, di ba, nakipag-ayos na lang. O gaya nga po nung sabi dito ni Attorney Forton mga ka-review, tinakot rin
yung vlogger na kumukuha ng video. Nako talaga. Ng mga private messages doon sa vlog page noong vlogger. Tapos ang sinasabi, alam daw nila yung kotse na sinasakyan nitong vlogger at dahil daw meron daw silang CCTV footages and then i-take down daw yung video, otherwise mapapahamak din daw siya sa pagdedemanda. No? So as you can see, even yung vlogger ngayon who is supposed to be a witness to the crimes committed is no longer willing to testify. So the most that we can do no as private citizens, kayo po or people in the media or mga government organizations, no, mga cost-oriented organizations or us, mga lawyers organizations, the most we can do is to file mga administrative cases against him. Kasi yung quantum of evidence po in administrative cases are much lesser than in criminal cases where you need to present proof beyond reasonable doubt. No? So pag criminal case, kailangan dapat yan na kailangan eyewitness. Kailangan witness or eyewitness. Hindi pwede yung video because pwedeng i-challenge yung authenticity ng video eh. So kailangan dapat mismo yung tao na nag-video ang tatayo at sasabihin niya gano'n, opo, ako po yung nag-video niyan at kaya ako po na-video yan kasi mismo personal na saksihan ko yung pangyayari. So anong klaseng administrative case ang pwedeng isampa naman sa kanya? Alright, so right now po ang naiisip ko po ay, and which I will be filing beginning tomorrow all the way until Friday, is that number one, I will be filing a complaint letter, a complaint petition with the LTO so that yung driver's license nitong si Gonzales will be revoked and or suspended, no? Whatever is warranted. Kasi I believe na yung kanyang ginawa na pag-cut no, dun sa siklista is a very dangerous and reckless act na pwedeng masaktan yung tao kung hindi mamatay. No, kung yan ay natumba tapos nasagasaan, pwedeng, pwede talagang mamatay yan, and the proximate cause is yung pag niya ng biglaan para lamang na So, at saka mga kareview, matutrauma yun, di ba? May trauma na yung taong yun. gilan or like guluhin niya or iharas niya itong siklista na ito. Number two, which actually has already happened as we speak, I would have wanted to file a letter complaint with the Firearms and Explosives Office of the Philippine National Police for the revocation and cancellation ng gun licenses nitong itong taong ito, including yung kanyang permit to carry. I understand already that na-revoke na yung mga lisensya ng mga baril nitong taong ito. Number three is if it is proven, if it is verified that he is still a government employee, then he can be sued before the Ombudsman for violation of RA 6713, yung Accountability of Public Officers Law natin, on the ground of conduct unbecoming of a public officer. At yun, pwede nyo gawin yun, attorney? Yes po. Okay. Yes po. Okay. And then lastly po, definitely po before Friday, I will be sending copies of yung video po na pinapakita po natin ngayon na na-save na po ng mga karamihan, marami pong mga netizens, na-save na po ito. So kahit tinake down po ni Mr. BI Vlogs yung kanyang vlog, actually marami na pong kumalat na video. Ipapadala ko po si Speaker Martin Romualdez at si Senate President Mig Zubiri ng copies nitong mga video na to. And if they warrant, if they believe that there is basis for the conduct of an investigation in aid of legislation for purposes of crafting new laws or maybe amendment of existing laws para at least magkaroon na lang ng deterrent para hindi na maulit itong pangyayari na to at mapigilan yung mga tao who are also similarly minded na about Sa kanyang nag-viral na video ay nakalkal tuloy ang mga Pero yan mga kareview, gagastos na naman po ang gobyerno kung sakasakaling, di ba, imbestigahan na naman po ito ng Kongreso at Senado. Pero okay lang naman yan, basta at the end of the day, may mga kasuhan po. Or may managot, di ba? Kasi po, imbestiga lang, di ba? Wala namang nakakasuhan o nananagot sa mga ganyang di ba, kaso. So, kayo ba mga ka-review, payag ba kayo na imbestigahan pa ito ng Kongreso at Senado in aid of legislation? Well, anyway mga ka-review, naman po ang reaksyon. Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa issue ito. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po. Salamat.